Jesucristo. Hindi po tayo sa muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon nasa unang linggo na sa panahon ng Kwaresma. Nagsisimula po tayo sa paglalakbay sa loob ng 40 araw patungo po sa pagkapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Mapansin po ninyo, taon-taon yung unang linggo ng Kwaresma, ang ating pong ebanghelyo ay tungkol sa mga tukso, temptations. Pero sa taong ito, kay San Marcos, hindi niya ininumit kung mga tukso na hinarap ni Jesus. Pero simula pa lamang, sabi ng ating ebanghelyo, si Jesus ay pinapunta ng Espiritu sa ilang. Ang Espiritu ang nagpapunta kay Jesus sa ilang. Kung nandoon siya ay tinukso ng diablo. Guro, yun palang isipan natin. Bakit dadalhin ng Espiritu si Jesus sa ilang para harapin ang tukso ng diablo? Pero kapag naririnig itong ebanghelyong ito, mararamdaman natin na yung ating ebanghelyo ay napaka-relatable. Bakit? Kasi lahat namang tayo dumadaan sa mga tukso araw-araw. Sabi nga nila, kahit hindi ka lumabas ng bahay, mayroong tukso. Kahit sa loob ka ng simbahan, meron pa rin tukso. At hanggang sa huli-hulihang hininga natin bilang mga tao sa ibabaw ng lupa, meron tayong haharaping mga tukso. Sabi nga ni Archbishop Fulton Sheen, ang tukso ay hindi kasamaan, pero maaaring magdala sa atin sa kasamaan. Maganda po na ating tignan, ano ba yung mga tukso na ating kinakaharap sa ating araw-araw? Alam po nyo, nung kami ay seminarista pa lamang at kami ay nag-retreat sa Bukidnon, yung aming retreat master, meron siyang magandang sinabi sa amin tungkol sa mga tukso. Ayon daw kay San Ignacio ng Loyola, paano raw gumagalaw ang tukso sa ating buhay? Kailangan alam natin yung galaw. Ano yung binigay na halimbawa San Ignacio ng Loyola, paano gumagalaw ang tukso? 3 analogy. Yung una, yung tukso daw ay parang spoiled child. Spoiled child. Bakit spoiled child? Kasi bata, kapag spoiled, mangungulit at mangungulit yaan. At hindi ang tigil sa pangungulit hanggang hindi mo ibinibigay yung kanyang hinihingi mula sa iyo. Sabi na San Ignacio ng Loyola, kung nangungulit ang tukso bilang magulang, be firm. Be firm. Bakit? Kasi pag nakita ng diablo na ikaw ay maling bumigay, sabihin, kuha ka na niya. Yun ang kanyang gagamitin laging mechanic, pala siyang mangungulit sa iyo. Puro yun ang unang atin. No? Makakataon ba na kulang tayo sa firmness? Hindi natin sabihin ano ang tama, ano ang mali. Simula pa lamang ayaw natin sabihin sa ating kapwa, hindi mayaan, liyaan, hindi mabutian. Kaya para kay San Ignacio ng Loyola, kapag ang tukso ay spoiled child, bilang magulang, be firm. Sabihin mo simula pa lang hindi, para malaman ng diablo na hindi siya pwedeng magso sa iyo, na hindi ka bibigay ano ang kanyang gawing pangungulit. Pangalawa, na analogy San Ignacio ng Loyola, ang tukso daw para commander-in-chief. Dahil ganoon siya katalino, alam niya kahinaan ng kanyang kalaban at kung atakihin. Kaya ano ang sabi ng San Ignacio ng Loyola? Always be vigilant. Always be alert. Bakit? Kasi kung saan tayo ay sabing complacent at tayo ay very idle, dun tayo aatakihin ng diablo. Kasi may mga kataon, mas kita tayo ng diablo kaysa kilala natin yung ating mga sarili. Kaya nga, kung ang diablo ay hindi natutulog, laging nagmatsyag tulad ng isang commander-in-chief,
para atakihin yung kanyang kalaban, dapat tayo din po, be vigilant. Palagi tayong alert dahil dapat tayo ay laging nagbabantay para tayo ay hindi maisahan. Pero ang analogy na ginamit na San Ignacio ng Loyola, ang tukso daw ay parang kabet. No, bakit? Kasi ang sabi doon sa kanyang kabet na lalaki ay huwag kang maingay. Huwag mong sabihin kahit kanino yung ating relasyon sa iyong asawa man o yung mga kaibigan. Huwag kang makakaalam nito. Basta pagpatuloy lang natin yung ating ginagawa, yun ang talaga. Tahimik lamang. Kaya sabi na San Ignacio ng Loyola, kung ang diablo pinapatahimik tayo para hindi malaman ng iba yung tukso niya sa atin, ang sabi niya, pues humanap ka ng tao na pwede mong pagkatiwaan. Sabihin mo sa kanya ang lahat-lahat na iyong pinagdaraan ng tukso sa buhay para ikaw ay kanyang magayan. Kasi kapag walang nakakaam ng iyong struggle, sino ang tutulong sa iyo? Pero magandang paalala yun sa atin. Be firm, kasi mangungulit lagi ang diablo. Pangalawa, be vigilant, kasi pili tayong iisahan lagi ng diablo. Pero pangatlo, be open, kasi lagi tayong patatahimikin ng diablo para tayo ay manatili sa kanyang mga kamay. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, magandang tignan paano nakatulong yung tukso kay Kristo. Ano ba yung hamon niyan sa atin? Ngayon nagsisimula pa lamang tayo sa panahon ng Kwaresma. Tatag po ang pinapakitang aral ng ating ebanghelyo sa ngayon. Kapag tayo ay dumadaan sa mga tukso, huwag nating kalilimutan na tayo ay hindi nag-iisa. We are never alone. Pagkat may mga pakakataon, takot tayo sa disyerto. Takot tayo sa isang. Pero mga kapatid, yung disyerto ay pwedeng lugar ng asa. Pwedeng magdaan ng pagbubunyi. Pwedeng maglugar ng palalim ng ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya ang ating ebanghelyo, ang sabi dito, si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Kahit siya'y nasa disyerto, siya'y humaharap sa mga tukso, hindi nawawala yung mga anghel na kay Jesus ay naglilingkod. Yan ang unang paalaala natin. Hindi tayo nag-iisa kapag tayo ay may pinagdaraan ng tukso sa ating buhay. Kasi ang laging sinasabi ng diablo sa atin, iniwanan ka na ng Diyos. Kinalimutan ka na ng Panginoon. Wala nang tutulong sa iyo. Pero mga kapatid, yan nga ang nakakalungkot. Bakit kailan tayo ay humarap sa mga tukso, saka pa tayo humihinto sa langit, saka pa tayo lumalayo sa Panginoon, saka pa tayo nagkukulong ating mga kwarto. Yan ang paalaala sa atin. Sa panahon na tayo ay dumaraan sa mga tukso, hindi tayo nag-iisa. Mayroong mga anghel na ibinibigay ang Panginoon sa atin para iparamdam sa atin yung kanyang presensya. Yung temptation can also be a reminder that God is our help. Palagi tayong tutulungan ng Panginoon para ating mapagtagumpayan ang mga tukso. Pangalawa, kapag tayo ay titingin po sa ating ebanghelyo, yung tukso, yung temptation, can also be time of preparation, paghahanda. Sapagkat alam po na pagkatapos ng 40 araw, Jesus ay sa disyerto, saka siya simula ng kanyang ministeryo, paglilingkod. Kaya yung period na yun sa disyerto is preparation time, paghahanda. Siguro maganda pong simbolo yan. Sapagkat itong Kwaresma, 4 days, hinahanda lang tayo. Pinapagtibay tayo sa ating kalooban. Maganda po yung sinasabi sa atin ng Wednesday, yung 3 disciplines of Lent. Kaya sinasabi nating disciplines kasi minsan tayo ay bumibigay. Kaya halaga yung disiplina. Prayer, fasting, and thanksgiving. Ang sinasabi nga natin, yaan ay mga spiritual exercises. Yung exercise, tayo ay nag-e-ensayo para lumakas
yung ating katawan. Ganoon din daw dapat ang ating kalooban. Nag-e-exercise tayo para matibay yung ating kalooban. Merong isang santa, si Saint Catherine of Siena. Sabi niya, nothing great is ever achieved without much enduring. Nothing great is ever achieved without much enduring. Minsan dyan tayo nagkakaroon ng problema, yung endurance. Kasi minsan, agad-agad tayong ibigay. Agad tayong bibigay kapag wala tayong discipline, kapag wala tayong exercise. Kaya yan ang pangalawang hamon sa atin. Kapag dumadaan tayo sa mga tukso, huwag agad aako, huwag agad susuko. Kasi baka yung mga panahon tayo ay dumaraan sa mga tukso at pagsubok, ay panahon na pinalakas ng Panginoon yung ating kalooban para tayo ay magtagumpay. Tandaan natin, walang nagtatagumpay kapag mismo simula pa lamang ay umaayaw. Tandaan natin, temptation can be a time of preparation. Kaya nahayaan ng Panginoon na tayo ay dumaan sa mga tukso para tayo mapagtibay sa ating mga kalooban. Kaya nga kapag tayo ay dadaan na sa mga pagsubok sa ating buhay, sinasabi natin, mayroon yung lakas, harapin yung kinabukasan. Bakit? Kasi alam na natin yung ating mga naranasan sa nakaraan. Pangatlo po at panghuli, yung temptation reveals where. Pinapakilala ng tukso kung talaga sino ba tayo. Bakit? Kasi pag tayo nasa desierto, tayo ay exposed sa iba't ibang mga extreme conditions sa ating paligid. No? Anang matinding lamig, andyan ang matinding init, andyan ang matinding sikat or ihip ng hangin. At pwede kang puntahan ng iba't ibang mga hayop o insekto. Kaya nga ang sabi ng ating ebanghelyo, maiilap na hayop ang naroon. Kung magandang simbolo po yan. Kasi ang bawat isa sa atin ay may mga maiilap hayop sa ating kalooban. Kailangan madiscover natin ngayong panahon ng Kwaresma. Ito yung tatlong ating titignan. Yung mga maiilap na hayop na yun, kailangan ating pinpoint, mapangalanan para simula pa lamang ay ating maayos at ating maharap. Kaya nga nasa nga nila, kapag tayo ay dumadaan sa mga tukso, pinapakita sino ba talaga tayo. Yung ating moral perception, yung ating core values. Sabi na, kapag ikaw ay nahubog na maging tapat, kapag ikaw ay dumating sa isang sitwasyon na pinapalibutan ka ng pera, hindi ka magnanakaw. Bakit? Kasi nahubog ka na maging tapat, may nakakita man o wala, hindi sasagi isip mo yung bagay na yun. Bakit? Kasi hindi ikaw yun. Kaya nga sa ating ebanghelyo, yan po yung pangatlong paalaala. Ang mga tukso ay panahon kung pinapakilala kung sino tayo. Sabi nga po ng mga santo at santa, hindi pa natin pwedeng sabihin na tayo ay mapagkumbaba hanggang dating yung panahon na meron yung pwedeng ipagmayabang sa ating kapwa. Hindi pa natin pwedeng sabihin tayo ay pasensyoso hanggang dumating yung panahon merong taong sa atin ay mungulit. Hindi pa natin pwedeng sabihin na tayo ay mapagbigay kapag hindi pa dumarating yung taong hihingi ng tulong sa atin. Kaya nga anong sinasabi po ng ebanghelyo, talagang dadalhin tayo sa Espiritu sa desierto para malantad kung ano ba yung ating puso nasa ating kalooban. Sino ba talaga tayo? Puro mga kapatid, tandaan po natin yung salitang Lent, ibig sabihin niya ang springtime, sibol. Kasi Kwaresma, hindi na talaga yan panahon ng pagdusa, paghirap lamang. Kasi minsan negative at thinking of Lent. Pero yung Lent springtime, ito yung panahon kung saan kapag ating hinarap yung ating mga sarili, kapag tayo nanatili sa ating mga desisyon, mamukadkad yung ating relasyon sa Diyos, mamumunga yung ating buhay espiritual. Sabi nga
isang nabasa kong quotation, every time you defeat a temptation, you become more like Jesus. Mga kapatid, lahat tayo humarap iba't ibang tukso araw-araw. Yung tukso na hinaharap mo ay iba sa tukso ng iyong pamilya, ng iyong kapwa. Pero tandaan natin, ang tukso ay hindi kasalanan. Pero pwedeng magdala sa atin sa kasalanan. Pero kapag tayo umaraan sa mga tukso, tatlong bagay ating tatandaan, hindi tayo nag-iisa, tayo ay hindi pinabayaan o iniiwan ng Diyos. Dalawa, ang tukso ay panahon kung tayo ay inihahanda ng Panginoon para lalong maging matatag, matibay yung ating kalooban. Hindi pwedeng alis ng alis. Hindi pwedeng ayaw ng ayaw agad-agad. Kasi walang maaayos at mababago ang ating buhay. Pero pangatlo, yun ay panahon para mailantad kung sino ba talaga tayo. Kasi doon natin nakikilala yung ating mga sarili.